Patay naman din ang babaeng anak naman ni Bayan Muna Party List Representative Eufemia Campos Culyamat sa engkwentro ng militar at teroristang CPP-NPA sa Surigao del Sur. Sa kumpirmasyon naman ng Philippine Army, napatay sa 45 minutong palitan ng potok ng baril si Jevelyn Campos Culyamat alias Kareb, 22 years old, at bunsong anak naman ng Bayan Muna Representative. Si Kareb o si Jevelyn ay nagsilbi naman bilang medic ng NPA at kabilang sa sandatahang unit Propaganda Platoon of Guerrilla Front 19 Northeastern Regional Committee. Nakampiska naman ng mga militar ang sangkaterba at iba't ibang uri ng armas at mga subversibong dokumento sa barangay San Isidro, Marihatag, kung saan nangyari nga ang madugong engkwentro. At sa kaugnay na balita, kinondena ni Bayan Muna Representative Eufemia Culyamat ang pagpaslang ng mga militar sa kanyang bunsong anak na si Jevelyn sa nangyaring engkwentro sa pagitan naman ng pwersa ng pamahalaan at NPA sa Surigao del Sur. Ayon kay Congresswoman Culyamat, binaboy ng militar ang labi ng kanyang anak na tila ginawang tropeyo. Panawagan naman ng kongresista, irespeto sana at bigyan ng oras ang kanilang pamilya na magluksa para nga sa pagkamatay ng kanyang anak. Sa isang pahayag, sinabi rin ng kongresista na kanyang iginagalang ang desisyon ni Jevelyn na lumahok sa armadong pakikibaka upang ipagtanggol-an niya ang mga lumad. Ito anya ay bunga na rin ng mga pang-aabusong dinanas ng mga lumad at matinding kahirapan naman na nasaksihan ng kanyang anak na si Jevelyn. May tuturo naman anyang bayani ng mga lumad at ng buong bayan si Jevelyn at hindi anya nasayang ang kanyang buhay. Sabi pa ni Congresswoman Culyamat, maituturing na isang malaking karangalan ang magkaroon siya ng anak na martir at mandirigma na lumabas sa sistemang mapang-api lalo na sa kanilang mga lumad. Ako tuod si Sikson Culyamat, nagpuyo din sa Metro 16 sa Nayan. Subay sa ako ang nakita gikan pag-abot din sa mga kasundaluhan sa 3rd SF. Kita na ako nga wala sila gihimong mga violasyon. Gani nitabang sila makakuha ng tubig sa mine area. Dam para sa tubig. Sa amo ang bahin nga taga dinhi, masalamat mi nga naadiri ang presensya sa kasundaluhan para matabangan mi sa amo ang mga panginahanglan labi na sa karsada, kuryente, uban pang mga problema na din sa komunidad. Sa mga uban nga mga hangtod karon nga wala pa matubag sa gobyerno. Pang manghinaot ni matabangan mi sa mga kasundaluhan. Masulbad na nila problema na sa komunidad. So pagkakaroon nga kahimtang noon sa ipakita nga gawi sa mga kasundaluhan okay man hinuon wala may mga negatibo nga resulta. So ana ang amo ang ipasalamat sa tikas na bahay. Amuan na lang sa pagkakaroon na manghinaot mi nga matabangan mi sa mga sundalo na maabot diri sa amua ang karsada ug ang kuryente nga dugay na naman ang problema. Manghinaot mi nga maabot sa mas mapadali maabot dito sa gobyerno, sa local o sa national government. Pinaagi sa kasundaluhan mas mapadali nga maabot din sa amua nga proyekto para sa mga sa karsada o sa kuryente. Pero siguro salamat kayo sa panahon na ihatag niyo sa akin. Salamat tayo. Binigyan din ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na ang pagkakapatay sa babaeng anak ni Bayan Muna Party List Representative Eufemia Culyamat ay dapat isisi
sa walang saysay na pakikipagbakbakan ng mga teroristang komunista. Sinabi ni Lorenzana na patunay ang insidente sa panlilinlang ng Communist Terrorist Movement. Ipinunto ng kalihim na layo ng mga miyembro ng mga komunista na may mataas na ranggo na pag-away-awayin ng mga tao Pilipino laban sa Pilipino. Tiniyak naman ni Lorenzana na tatratuhin nila ang bangkay ni Jevelyn na may dignidad at ibibiyahe ito ng may security assistance sa naulilang pamilya. Matatandaan na napas lang si Jevelyn sa 45 minutong enkwentro sa pagitan ng militar at ng New People's Army sa Barangay San Isidro sa Marihatag, Surigao del Sur. Napaulat na nagsisilbi si Jevelyn bilang medic ng NPA at miyembro ng sandatahang unit Pampropaganda Platoon ng Guerrilla Front 19 Northeastern Regional Committee. Brigada Balita. Ang AFP nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ni Representative Culiamat. Nagpaabot ng pagkikiramay ang Armed Forces of the Philippines sa naulilang pamilya ni Jevelyn Culiamat na miyembro ng New People's Army na napatay sa pakikipag-enkwentro sa Surigao del Sur. Anak ni Bayan Muna Party List Representative Eufemio Culiamat ang nasabing miyembro ng NPA. Ayon kay Brigadier General Alan Hambala, 4 of 1st Infantry Brigade Commander, dapat kundinahin ng mga katutubo ang panggagamit ng NPA sa indigenous people para sa mga masamang gawain. Ipinunto ng opisyal na bagamat may mga isyo ang IPs, ay hindi tamang solusyon ang karahasan, armadong pakikibaka at terorismo. Una nang sinabi ni Culiamat na pinili ng anak niya na makibaka sa ibang forma dahil sa pang-abuso na nararanasan umano ng mga katutubo mula sa militar. Naniniwala si Culiamat na inialay ng anak niya ang buhay nito para sa bayan at para sa pagdepensa ng lupain ng kanilang ninuno. Yung aming mga testimonya dahil ang CPP, NPA, NDF, kung saan parehong organisasyon ang kinaaniban namin nila Zarate, Colmenares at nila Teddy Casino, ay parang isang criminal syndicate group. Nag-ooperate ng lihim, patago, at may mga code, may compartmentalization of information, walang roster of membership, kung kaya madali itong itanggi. At mahirapan ang gobyerno na i-prosecute sila dahil sa limitations of the requirements ng batas tungkol sa ebidensya dahil nga nag-ooperate ito sa likod ng batas, outside the law, circumventing the law, and bending the law. Tinitwist ng batas para maikutan ito so that they can be exempted from criminal accountability. Sekreto, patago, coded, at wala itong mga roster, sabi ko walang resibo. Number 2, patungkol sa aking involvement sa NPA, hindi naman nila direct knowledge lahat para itanggi na ako hindi NPA. Kinuha nila sa mga news clippings at kung ano-ano pa, para lamang ipakita na ako hindi naging bahagi ng mga pagkilos kung saan involved direkta sila. Isa lang masasabi ko po dito sa nangyayari ngayon. Sa unang mga paglalantad at paglalahad namin at pagbubunyag, maraming lumabas ng mga former cadre, former leaders ng CPP, NPA, NDF na nagpapatotoo at consistent ang kanilang mga pagpapahayag at mga testimonya batay sa mga direktang karanasan din nila, kagaya sa karanasan ko. Mahigit 100 na kami, in fact, ang iba nagtatago lang dahil hindi pa handa sa security implications ng kanilang paglalantad sa sarili nila. Right now in the Senate, we are around 9 here, and sa mga regions, there are around 12. So 21 na mga former cadre, CPP leaders, NPA operatives, NDF organizers na nanggaling sa open organizations na sinasabi namin, pare-pareho ang nangyayari, pare-pareho ang circumstansya, pinanggalingan, at ang mga connections namin. So, imposibleng ito'y nagkataon. Imposibleng ito'y coincidence. Ibig sabihin, there is a preponderance of circumstantial and testimonial evidence coinciding and synchronizing sa buong proseso kung saan ang pagre-recruit sa amin ay nanggagaling doon sa mga front organizations, nanggagaling doon sa mga party list operations, nanggagaling doon sa mga legal and above ground organizations na itinayo at kinukumpasan at pinamumunuan ng Communist Party of the Philippines. How do we know na sila yung mga CPP? Dati namin sila mga kasama. Of course, para maisalba ang kanilang mga sarili sa galit at pagpaparusa ng CPP, NPA, NDF, they will not admit to it. Kasi yan ay pagtataksil. Kaya nga, kung mayroong papatay sa kanila, hindi gobyerno, kung hindi yung mga dating kasama namin kapag ginawa nila na makipag-cooperate sa government. At pangalawa, sa kanilang mga pagpapahayag lumalabas na kulang lang ang isang salita para magdugtong ang pahayag ni Teddy Casino, ni
ni Zarate at ni Nery Colmenares. Anong salita ang kulang lang para magdugtong sa kanila? Ang salitang armado. Ang posisyon, analisis, pagpapahayag, at mga propaganda lines na ginawa ni Teddy Casino ngayon, ni Nery Colmenares at ni Zarate, parehong-pareho sa propaganda line at mga mensaheng inilalabas ng Communist Party, ng NPA, ng NDF, lalong-lalo na ni Joe Masiso. So it appears, isang word lang ang iniwasan nila, ang armadong revolusyon. Dahil ito ay bahagi ng kanilang taktika na magpatuloy sa pagsisinungaling, pagkukunwari at pagkukubli. Dahil kung maaminin nila ito sa mamamayan at may bunyag ito mula sa kanilang posisyon, ang pag-amin na ito, malaking kalapastanganan yan at pagkasira sa organisasyon ng CPP, NPA, NDF. Panghuli po, malinaw po na walang sinasanto ang kanilang mga pagpahayag dahil lahat ng kanilang dinala dito sa Senado ay puro lamang mga news clippings at personal nilang denial. Samantalang kami ng mga former cadre at former rebels, ang aming bit-bit ay direktang eksperyensya, direktang karanasan, direktang involvement at direktang testimonya